DXAS 1116, Di Ustedes Radio Comunidad. Ang laban kontra human trafficking ay laban nating lahat. Kalayaan at katarungan ipaglaban. Kayo pa rin ay nakikinig dito sa 1116 DXAS Radio Comunidad. Kami po ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito po ang programang Kalayaan at Katarungan Ipaglaban. At syempre kasama niyo po Dang Estrada, Gabriel Castor at ang guest po natin, magandang umaga ulit. si Miss Loida Sapalo. Loida Sapalo po. yan. Yes. Syempre, pinag-uusapan pa rin natin yung mga karapatang pambata. Yan. Yung meron din tayong programa na Commission on Human Rights, napapakinggan sila sa Agenda de Consensya tuwing Tuesday. At napag-uusapan rin ito palagi yung karapatang pambata, sino ba yung mga bata, at hindi tayo magsasawa na bigay yung mga information na yon kasi gusto natin na higit nating maintindihan kasi hindi naman natin makukuha yun ng isang beses lang. Ano? At ito nga, balikan natin yun, Ate Lloyds. Siyempre, kaya nag-meeting ang United Nations at kaya nabuo ang Convention on the Rights of a Child kasi meron silang nakikitang mga problema. So ano-ano ba itong mga problema na to? At sabi nga natin, 30 years ago pa ito nagawa at nakikita pa rin natin itong mga problema na to, di ba, Ate Lloyds? Tama ba? Yes, Dang. Actually, yung UN ay nagkaroon ng fact study or yung Violence Against Children study noong 2009. Mm-hmm. Tapos doon sa study na ito, may marami-rami ding mga abuses at karahasan na na-experience ng mga kabataan at bata nung time na yun. Kung kaya't sa mga nailabas na pang-aabuso, isa na dito yung patuloy pa rin yung kaso ng physical abuse on children, particularly ang corporal punishment. Sinasabi natin yung corporal punishment ay nangyayari lang ito sa mga yung mga trainings, especially sa military. Pero ito ay nangyayari din sa mga kabataan at mga bata, particularly sa loob ng bahay, sa school or sa community. So high pa rin yung incidence ng corporal punishment sa community, sa school. Kasama din dito yung kaso ng sexual abuse. Kung titingnan natin sa ngayong panahon, nagkaroon talaga ng high incidence ng online sexual exploitation. Kasama dito. Kasama din dito yung rape sa loob ng bahay, acts of lasciviousness sa loob ng bahay. Pwede din itong mangyari sa community. Kasama din dito sa mga karahasan na nakikita natin yung cases of bullying on children. Ito'y kalimitan nangyayari sa school, between children to children, or groups of children. Nangyayari din ito sa loob ng bahay. Nangyayari din ito sa community. Kung kaya kailangan talaga ng maagang interventions para hindi ito lalala sa bahay man or sa school or sa community. Laganap pa rin yung insidente ng street children or tinatawag nating children in street situation kasi hindi na natin masyadong ginagamit yung word na street children. Mas sabi nga ng mga psychologists, mas angkop yung children in street situation kasi ang daming mga sitwasyon na pwede nating halintulad doon sa mga ginagawa ng mga bata sa street, like mga working children or yung mga
humihingi sa daan or yung na-influence lang sila ng mga kapwa-bata na nandyan sa daan. Kasama din dito yung mga bata, children in conflict with the law or CICL. Ito yung mga bata, kabataan na hindi necessary strict children, pero mga bata na report na gumawa ng mga petty or major sabi natin crime sa community or sa barangay or sa society. Ito yung mga children in conflict with the law. Kasama din dito yung child labor. Marami pa ring mga bata na naengganyo na magtrabaho upang makatulong sa mga magulang, maiahon ang pamilya sa kahirapan at mabigyan sila ng sapat na, hindi naman sapat, yung maliit na kita para makapag-aral sa mababang paaralan or even in high schools. Yun. So marami tayong mga bata na kikita na nagtatrabaho pa rin sa mga minahan, sa mga sakahan, sa daan, sa market, sa pantalan. Marami pa rin tayong mga batang nakikita dyan na nagtatrabaho hanggang sa ngayon. Or sa mga factories na hindi alam ng mga nasa gobyerno, pero marami pa rin mga bata na nakikita or naririnig natin na nagtatrabaho sa mga factories para makatulong sa pangunahing pangangailangan ng pamilya sa loob ng bahay. Kasama din dito yung sinasabi nating child trafficking. Ito ay isang phenomenon noon na akala natin hindi mangyayari, ay nangyayari na sa age na ito. Ito nga yung tinatawag nating modern day slavery, wherein yung mga bata or yung kababaihan ay nire-recruit para ibenta for certain activities in a very, yung sinasabi nila na mga yung na-discuss nga natin last time na mga forms of trafficking. So ito, at ang pinaka sabi nating pinaka vulnerable dito yung mga bata, particularly mga girls. Yan. At kasali dito yung sinasabi nating OSEC, yung online sexual exploitation na nakikita natin sa television, sa mga online media, yung social media, sa naririnig natin sa mga radios na ito yung possible na pwedeng mangyari dito sa mga kabataan. Maging biktima ng child trafficking. Kasama din dito yung paano natin protektahan yung mga kabataan sa disaster. Ngayon, nakaka-experience ng pandemic and at the same time, nagkaka-experience ng disaster, yung typhoon na nangyayari all over the Philippines. At paano natin maprotektahan ang mga bata laban sa ganitong klaseng sitwasyon? Paano natin maprotektahan yung mga kabataan sa virus, sa COVID-19? Paano natin maprotektahan ang mga kabataan na nasa evacuation centers because they are victims of disaster or yun ngayon yung typhoon. Kasama din dito yung sinasabi nating mga child soldiers. Marami pa ring mga kabataan ang nare-recruit at naengganyo para maging kasapi sa mga extremist groups na nakapaligid sa kanilang mga areas. Pwede mangyari dito sa Zamboanga City, pwede mangyari sa nearby provinces kung saan maraming mga extremist groups na sinasabi natin. Kasama din dito yung kailangan patuloy pa rin natin pag-usapan yung teenage pregnancy and
teenage marriage. Mhm. Kasi may naririnig pa rin tayo. Kasi nga during pandemic, marami tayong naririnig na yung isang bata ay nag-asawa sa murang edad dahil nga sa kakulangan, dahil nga sa kahirapan, kakulangan sa sa pera or sa economic. Isa din yun. Kailangan tingnan din natin, kahit sinasabi nila na lahat ng bata ay nakapag-register na ng birth, pero marami pa rin mga bata na hindi nakaka-rehistro sa civil registrar, sa Philippine Statistics Office, na wala talagang Birth sabi certificate. natin mabibitbit na birth certificate na officially ay authenticated ng ating ahensya ng gobyerno. Kasama din dito yung usaping malnutrition na nakita natin sa mga ages 0 to 10 years old. Marami pa rin mga bata na kulang sa nutrisyon. Marami pa rin bata na nakaka-experience ng dengue dahil kulang nga sa gamot or kulang yung sanitation sa areas kung saan sila nakatira. Marami pa rin mga bata ngayon na nakaka-experience ng matinding tuberculosis na kailangan talaga ng karapatang tulong galing sa ating gobyerno. Nakikita din natin na patuloy pa rin yung diskriminasyon sa mga bata, especially children belonging to IP communities, na dapat sana sila yung mas mabigyan talaga ng atensyon para matulungan sila to uplift their present conditions. Marami pa ring mga bata na kailangan ng tulong, especially yung out-of-school youth. Paano natin sila matutulungan para maiusad yung sitwasyon nila sa ngayon to a better conditions. At importante, tingnan natin ano yung pwedeng maitulong natin doon sa different stages of development ng bata in any settings, sa bahay, sa community, sa institutions, kung nagtatrabaho man sila sa mga factories, dapat tingnan din sila. Kung nakatira sila sa mga institutions, dapat tingnan din natin sila. Kasi kung titingnan ng mga stakeholders and any duty bearers, lahat ng mga karahasan at pang-aabuso ay nangyayari sa etong mga areas na ito. Sa home, sa school, sa community, sa institution, sa mga working areas ng mga bata. Kasama dito yung factories, mining, at iba pang mga lugar. So yun. Wow! Grabe! Napakabigat at sanga-sanga itong basic na pinag-uusapan natin. No? Pag-isip natin basic, kasi mga bata, saan ba nagsisimula yung mga bata? Sa mga pamilya. So yung mga pamilya ay pagka hindi, sabi natin, the basic unit of society, pag hindi strong yan, syempre lumalabas yan sa school, sa community, sa ating bansang Pilipinas, at kapag ka hindi maayos yung basic unit, yun na. Kumaga ripple effect po yan. At kapag ka hindi responsable yung family, ripple effect pa rin. So, kailangan mga NGOs, umaagapay. Yung government sana natin, yung LGU natin, umaagapay. Pero napakabigat, Ate Lloyds, pagka iisipin natin, mind-blowing ito. At, pero, yun na nga, ginagawa natin kung anong ating magagawa. Nakikita natin, mayroong mga problema sa health, sa education, may disaster pa, may pandemya pa, ang dami-daming aspeto, Ate Lloyda. Overwhelming. Hindi ba kayo na-overwhelm, Ate Lloyds, minsan at Gab, sa inyong mga ginagawa? Siyempre naman. Pero gaya ng sinasabi natin,
we can do little about the situation, pero we need more champions, more people advocates, to advocate for the rights of the child. Yun correct. ang importante. Kasi yung sinasabi nga, di ba, human rights, kung ang mga adult ay merong human rights, pwede din yan ihahalin tulad na yung mga bata, meron din karapatan kagaya ng mga adults. Kung kaya sinasabi nga nila, human rights are children's rights too. Kung anong nararanasan ng mga adult ngayon ay dapat mararanasan din yan ng mga kabataan or ng mga bata as a whole. Yeah. Lahat tayo merong karapatan, merong value eh. Itong pinagmumulan nitong mga rights na to, minsan sabihin natin, mga rights yung ating pinag-uusapan, pero pupunta tayo dun sa human value eh. Kumbaga na nilikha yung bawat isa sa atin ng ating Panginoon. At bawat isa sa atin merong halaga, no? Kumbaga kapag nakikita natin yung halaga ng bawat isa, ay pangangalagaan natin yun. Kumbaga, sa pagsisimula pa lang na tayo bilang mga babae, pagka nag-asawa tayo, magkakaroon tayo ng mga anak. So doon nakita natin yung value ng life, yung value ng bawat bata. At nakakalungkot isipin kapag sa pamilya nagmumula yung problema. Yan. Kaya tayo po dito sa DXAS at in partnership with government agencies, in partnership with NGOs like Katiling Bansa Kalambuan. No, nagsimula nga tayo, Ate Lloyds, doon sa positibong pagdidisiplina. Kaya natin to, di ba? So yan, doon yung child's rights, nandun yun, yung mga corporal punishment, yung mga pagdisiplina. Kasi nga, nakikita natin na napakahalaga nito. At kung mapapalaki natin yung ating mga kabataan ngayon to be mga responsableng mga tao, sabi nga ni Jose Rizal, pag-asa ng bayan. So nakakakita tayo ng hope sa ating future at nakikita natin na merong changes na mangyayari at sa pagpapatuloy natin, sa pag-advocate natin, sa pagtsatsaga natin, sa tulong ng ating Panginoon, yung mga karapatan na ito, unti-unti maalis natin yung mga bata sa child labor, unti-unti ay makikita natin na wala ng exploitation, wala ng human trafficking, wala ng mga bata na ginagawang soldier kasi nga patuloy tayo dito sa ating ginagawang advocacy. Dang, ito lang siguro ang mahalagang dapat tandaan ng mga magulang at any duty bearers. Kailangan tingnan nila na ang bata ay isang individual. Hindi siya pag-aari ng mga magulang. Dapat siyang irespeto at pangalagaan. At dapat tingnan talaga yung karapatan ng bata at ano yung pwede niyang maibahagi para sa ikauunlad ng pamilya. Kasi kung babalikan natin, yung bata kasi ay dumadaan sa iba't ibang proseso sa kanyang pag-develop as a person. So dapat yun ang tandaan ng mga magulang, ng mga guro, ng mga kapitbahay na hindi natin dapat i-undermine yung capacity ng bata bilang isang bata. Yung paalala na yan na hindi pagmamay-ari. Kasi pagka sinabi mong pagmamay-ari, parang gamit na pwede mo dispose, pwede mong gamitin pagka masaya ka. Ang paalalang na yan, maganda yan, Ate Lloyds. Tayo ay stewards. Ibig sabihin tayo ay tagapangalaga. Yan yung magandang tandaan natin na pangangalagaan natin yung ating mga anak, pangangalagaan natin ang mga bata, hindi lang mga anak natin, no? Lahat ng mga bata. Pangangalagaan natin yung bawat isa. No? When we know the value of the other person, tayo ay magiging concern sa isa't isa at iisipin natin yung kapakanan ng bawat isa.
Dahil ang laban kontra human trafficking ay laban nating lahat. Bago tayo matapos, yan ang ating paging tinatanong. Ate Lloyds, ano ba yung ating challenge? Ano yung ating encouragement sa ating mga listeners? Sa ating mga duty bearers, kapwa duty bearers tayo? Ano yung iyong challenge? Kung kaya't, yun nga sinasabi ko na dapat tingnan natin at tandaan natin na yung bata ay isang individual, meron siyang sariling kakayahan. Kung kaya't, para sa mga magulang at sa mga duty bearers natin dyan, na nandyan sa mga barangays, sa komunidad, patuloy pa rin tayong magmasid. Tingnan natin kung sino ba yung mga bagong mukha, kasi hindi natin baka sila yung mga perpetrators, no? Or sila yung mga facilitators. So, kailangan pa rin tayong maging alerto sa ating community at maging damayan natin yung mga bata, protektahan natin yung mga kabataan at makipag-ugnay tayo sa ating barangay para makakuha ng kaukulang tulong para protektahan yung bata sa ating komunidad. Yun lang yun. Gab? Yes po. Para sa lahat ng listeners natin, no, ako, dahil sa bagong henerasyon na kinabibilangan natin, sinasabi natin na medyo nagbabago na yung mga pamamaraan ng mga kabataan natin. Pero huwag natin tignan yung parte na kung saan abuso nila yung mga karapatan nila. Tignan natin yung sitwasyon kung saan tayo nabibilang. Kasi dala ng bagong generation natin ngayon, mas lalong dumadami at nang dumadami yung mga uri ng pang-aabuso, yung mga danger na kung saan na-involve yung mga kabataan natin. Kaya pahalagahan natin yung bawat karapatan na meron yung mga bata natin. At itigil na natin yung lubang pamamaraan natin sa pagdidisiplina ng mga bata. Dahil yun ay hindi uri ng pagdidisiplina, kundi yun ay isang uri ng pang-aabuso. Yun po yung sa akin. Right. Naku, yan ay paalala natin ngayong araw na to. Tayo ay stewards, tagapangalaga, at tayo ay maging mabuting ehemplo sa mga kabataan. At kailangan na muna nating magpaalam ulit, Gab. At next week ulit, samahan nyo kami dito sa ating programang Kalayaan at Katarungan, Ipaglaban. Pansamantala muna tayong magpapaalam. Ate Lloyds, maraming salamat muli sa impasama sa amin dito sa ating programa. Maraming salamat din, Dang at Gab, sa opportunity na makausap kayo sa araw na ito. And so, bahagi po tayo ng solusyon palagi. Ang laban kontra human trafficking ay laban nating lahat. Salamat sa ating technicians na sila Romel Paulino, Rolando Alfonso at kay Marlon Garcia. At susunod na programa po, Fuerza Naval. Kasama natin ang mga kaibigan natin sa Naval Forces of Western Mindanao. Ako po si Dang Estrada. At ako naman po si Gabriel Castor. Kasama natin yung ating guest na si Ma'am Lloyd Sapalo. Tugpa rin po kayo sa programa natin Kalayaan at Katarungan, Ipaglaban. Inyong napakinggan ang programang Kalayaan at Katarungan, Ipaglaban. Para sa inyong mga komento, mensahe at suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625 o sa 0975-152-3470 o sa telephone number 9936-746. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Katilingban sa Kalambuan Organization Incorporated at ng 1116 DXAS, your community radio.